Yan. So, hindi pala pwede ang fresh flowers sa resin project dahil sa moisture. So, kailangan dried flowers talaga siya. So, hindi ko na lang muna to gagamitin. Pinagpipitas ko pa naman to sa halaman ng mama ko. So, pero hindi ko to itatapon. Iano ko na lang. Ilatag ko na lang somewhere para matuyo siya. Para sa mga susunod kong resin project, pwede ko na siyang gamitin kasi kailangan dried eh. May mga dried naman din doon na nahulog-hulog. Kaso hindi ko siya pinulot kasi nga hindi siya masyadong okay sa form dahil kumbaga hindi ko naman naisip na noon na yung dry yung gamitin. So, ito na lang siguro, since maganda pa siya yung form niya, hintayin ko na lang siya mag-dry. Tapos, sa susunod na resin project, gamitin ko siya. Yan. So, sabi, mag-fade pa daw ang kulay. Siguro, kukulayan ko na lang rin to kapag nag-dry siya, kulayan ko na lang din. Para mas maganda. Parang magiging parang papel siguro siya. Ganun, parang paper flower siguro. Tapos ito, napulot ko to sa parang damo kanina. Pero ang ganda kasi ng kulay niya, very red. Naisip ko sana ilagay din, kaso lang, kung bawal ang fresh flower, baka bawal din yung ganito, parang fresh na fruits. No? So, iwan ko lang rin to somewhere. Dito siguro yung itatabi ko siya, lagay ko siya sa lagayan na then observe ko kung mag-dry siya, anong mangyayari sa mga kulay-kulay niya. Tapos kapag baka pwede ko rin tong gamitin. Kasi ang cute din sana yung kulay niya, very red. Cute to. Ayan. So, hindi ko pwedeng gamitin ng fresh dahil sa moisture, bawal daw. So, hintayin natin sa mga susunod na kabanata kung anong pwede natin gawin dyan. Okay, sayang yung mga flower na pinitas ko. Nagpaalam naman ako sa mama ko. Though, medyo hindi siya agree. Pumayag din naman, mabait naman. So, itatabi natin yan. Para hindi sayang. Okay.